Magandang hapon po mga kapatid. Ako po si Erson Keliliana, isang young apologist at mangangaral ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana o mas kilala sa tawag na Katekista. Mga kapatid ko, ang ating natalakay noong sa ibang vlog ay tungkol sa mga dalangin, mga basic prayers. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa basic prayer o isa sa pinaka maikling panalangin ng basic prayer. So ano muna? Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Ang tatalakayin natin ay tungkol sa Glory be, Gloria Patri, or himaya sa Amahan. Yan po ang ating topic ngayon, Glory be. So unang-una, before tayo mag-start, manalangin muna tayo sandali. Ating ilagay ating sarili sa ating Panginoong Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, sana'y nawa patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagawa. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang aming natanggap galing sa inyo, O Ama. Ama, hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at hinihingi po namin ang banal na Espiritu Santo upang kami makaunawa sa iyong gustong ipaunawa. Ito'y dinanalangin namin sa pangalan ng iyong buktong anak na si Jesucristo at sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang ina. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon mga kapatid ko sa pananampalataya at lahat na, mga kapatid. So, bago muna natin himay-himayin, i-recite muna natin ang Glory be. So, sabayan niyo ako mga kapatid. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So, yan po ang dasal na Glory be. Ngayon po, ang unang tanong, mababasa ba sa Biblia ang Glory be? Sagot natin, oo, meron itong biblical basis, Tinatawag na biblical basis. So ano ang biblical basis nito mga kapatid? So ang biblical basis nito is isa na to. So let's define muna, para malaman natin. So Glory be is technically called doxology, Ang Glory be pala na prayer is doxology. And doxology is defined as an expression of praise to God. Diba? Mapapansin ninyo na ngayon, kapag may program, hindi na masyadong nagdadasal. Ang ginagawa ay may nagsasayaw, nagdodoxology na lang. Kasi nga ito'y isa rin ito sa mga gawain upang ipakita ang pagsamba, to praise God. Ang doxology. So, saan ba mababasa sa Biblia na mayroong doxology? So, basahin natin ang Psalm 72:18 to 19. Ito ang nakasulat sa Psalm 72:18 to 19. Praise the Lord of Israel. He alone does these wonderful things. Praise His glorious name forever. May His glory fill the whole world. Klarong-klaro that praising God, it is a type of doxology. Next is Psalm 150:1-6. Sabayan niyo ako. Praise God in His temple. Praise His strength in heaven. Praise Him for the mighty things He has done. Praise His supreme greatness. Praise Him with trumpets. Praise Him with sharps and lyres. Praise Him with drums and dancing. Praise Him with harps and flutes.
praise Him with cymbals, praise Him with loud cymbals, praise the Lord, all living creature, praise the Lord. No, so paano pala, no? Dito natin malalaman kung paano pala magsamba sa Diyos. So, ang sinabi dito is magpatugtog, magdala ng mga trumpeta, magpatugtog, sumayaw, no? Yan ang pamamalakad, no? Tapos, punta na tayo, no? Glory be. The church began the practice of singing or reciting the glory be as early as the 4th century. No, sa ika-4 na siglo ito sinimulan ng pag-recite or pagkanta, no? Tapos this prayer is glorification for the Holy Trinity. Because bakit glorification to the Holy Trinity? Kasi nga glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It includes the third person of the Holy Trinity. And it is one of the most powerful prayer, no? Isa rin ito. Tapos, in addition to giving praise to God's glory, the prayer emphasized Jesus' divinity by the words, "and to the Son." We are extending our praise to Jesus, who is true God and true man. He was made of flesh and blood, like us, but unlike us, He is divine. So ito palang dasal na ito is nagpapatunay, no, na si Kristo'y Diyos, di ba? Glory be to the Father and to the Son. Bakit? Asan doon ang patunay? Di ba ang sabi dito sa Psalm 72, ang Diyos ang praise His name. Kaya nga, nasali si Jesus kasi Diyos siya. No, pag-uusapan natin yan sa ibang vlog. Okay, ito na. Mababasa ba sa Biblia ang glory be? Sagot, oo. Pero hindi by words, but by thought or context. Basahin natin, no, itong glory be to the Father. No, it is a glorification we give to the Father. Basahin natin ang Matthew 5 chapter 16. Ito ang nakasulat, mga kapatid. In the same way your light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. So glory to the Father, no? Glory be to the Father. Kasi nga sabi dito sa Matthew 5:16, glory, no? You will see and give glory to the Father. At basahin din natin ang John 15:8. Ito ang nakasulat, my dear brothers and sisters. My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples. So, my Father's glory. So, maliwanag na biblical pala itong first. Glory be to the Father. So, ito namang glory be to the Son. Mababasa ba sa Biblia? Yes, but not by word, by thought, or by correct interpretation, and with context, not out of context. So, ito ang nakasulat sa John chapter 16, verse 14. So, basahin natin, mga kapatid. He will give me glory because He will take what I say and I tell it to you. So, maliwanag na maliwanag. Sino bang He dito? Kung ang He na dinidescribe dito ay ang Ama. Ang Ama raw ay magbibigay ng glorification sa kanyang anak na si Kristo. No? Maliwanag na nasa Biblia talaga ang glory be to the Son. Tapos, ang kasunod, no, kung gusto po nyo pa ng information dito, basahin nyo lang ito kasi ma-out of time tayo. So, ang sunod is glory be to the Holy Spirit. Mababasa ba sa Biblia? Okay po, ating babasahin ang
John chapter 4 verses 23 to 24. So ito ang nakasulat sa 23 to 24. But the time is coming and is already here, when by the power of God's Spirit people will worship the Father as He really is, offering Him the true worship that He wants. God is Spirit, and only by the power of His Spirit can people will worship Him as He really is. So maliwanag na dahil daw sa Espiritu, which is the Holy Spirit, the third person, tayo'y ma-enlight ang ating utak, tapos para natin makilala, para ma-worship natin ang Ama sa kung ano ang gusto niyang paraan. Tapos, sunod, ito, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world, and ever shall be. Yan, nasa taas. Yung it yan, meron yang very, very important. Yung it dan, the word it is referring to God, His teachings, His promises, and His words. Tapos itong world without end, alam naman natin na sa Revelation, ang sanlibutan ay matatapos. Pero bakit sinabi dito? So, hindi na ito totoo. Mali ang interpretation natin. Ang world dito, it is not the earth. No, it is not a planet. It is the spiritual world which is the kingdom of heaven. So mga kapatid, maliwanag na ang glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit ay mababasa sa Biblia. Lastly, basahin natin ang Isaiah, no? Isaiah 40. Nawala. Asan ba yun? No, Isaiah 40 verse 5. Ito nakasulat. Then the glory of the Lord will be revealed, and all people will see. The Lord Himself has promised this. So, the Father revealed Himself through His Son, Jesus Christ. No? So, brothers and sisters, maliwanag na ang glory be ay biblical. Mga kapatid, dito lang tayo nagtatapos, at ako muli ang inyong lingkod, Erson Keliena, isang katekista. Mga kapatid, ako po ay naghihiling sa inyo, buong puso na suportaan ako dito sa ating channel. Please subscribe and please like, hit the notification bell para manotice kayo sa lahat, no? Katotohanan at liwanag. Mga kapatid, dito lang tayo nagtatapos, at ito ang mga taong gusto kong pasalamatan. Hanggang sa muli, mga kapatid, maraming salamat.